Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Gumamit po ng dalawang talinhaga ang ating Panginoong Hesukristo para ihambing ang kaharian ng Diyos. At pareho po sa talinhagang ito, ginamit niya ang imahe ng binhi or seed. Tinuturuan po tayo, mga kapatid, kung paano po kumilos ang Diyos. Sa unang talinhaga, ang magsasaka ay naghasik ng binhi. Pinabayaan ito at kusang tumubo ang mga binhi na ito ay dumaan sa proseso din ng kanyang paglago. Pero pinapaalala sa atin na yung kaharian ng Diyos ay nasa atin at ito'y trabaho ng Diyos. Yung paglago ng kaharian ng Diyos ay initiative ng Diyos. Ang Diyos ang kumikilos. Kapag po lumalago ang ating spiritual na buhay o ang ating relasyon sa Diyos, yan po ay ang ibig sabihin, ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa atin. It is always God's initiative. Hindi tayo yung unang humakbang. Ang Diyos ang unang humakbang para makilala natin siya. It is God's initiative of revealing Himself to us. And so we only have to cooperate with God's revelation of God's pouring down His blessing upon us, or God's ways of revealing Himself to us. And an aspect of, or one way of cooperating with God's revelation, of God's planting the seed into our lives, is contrition or repentance, as expressed in our responsorial psalm. Now, in the second parable, the kingdom of God is compared to a mustard seed, the smallest of all the seeds. But once it grows, it becomes the largest shrub. So here, the Lord is telling us that from the small things, abundance can come out. Or the Lord is actually telling us that nag-uumpisa ang lahat sa maliit na bagay, at yung maliit na bagay, kapag kumilos ang Diyos ay lumalago, kanyang pinagpapala. So a good farmer knows the value of patience. And so with the Lord, He gives us this small seeds into our hearts, and He patiently waits for these seeds to grow in our lives. And the Lord knows that there is that process. So ang Diyos hindi niya minamadali, naghihintay yan. Ganoon din sa ating buhay. Huwag nating madaliin ang mga bagay-bagay o lalong-lalo yung mga mahalaga sa buhay natin. Sapagkat ang mga mahalagang bagay sa buhay natin ay marunong maghintay, may proseso, at dapat pinaghihirapan. Nawa ito yung ating nakita sa mga talinhagang ibinahagi ng ating Panginoong Hesukristo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.